Nababahala ang Department of Education sa Ilocos Norte sa maraming bilang ng high school students doon na nabubuntis ng mga kapwa nila estudyante. Ang masaklap pa, karamihan daw sa mga nabuntis magtatapos na sana sa Marso. Balita natin ni Jimmy Stringer Dennis Alipio. Madalas umabsent ngayon sa klase ang 16 anyos na estudyante na itatago natin sa pangalang Leia. Nahihiya kasi siyang pumasok dahil kalat na sa kanilang paaralan ang tunay niyang kalagayan. 3 buwan na siyang buntis. Sa pakipag-usap ng GMA News kay Leia, bakas ang kanyang kalungkutan dahil sa kanyang kalagayan ngayon. Nagsisisi po ako kasi kailangan po ng parents ko na dapat makapagtapos po ako, pero unfortunately nangyari na to. So, I'm looking forward para kahit ano nang mangyari, at least may baby na dadating, and that is one of the blessing na matatanggap ko. Labis na nababahala ang Department of Education sa Ilocos Norte dahil bukod kay Leia, hindi bababa sa 10 ang bilang ng mga nakumpirmang buntis na mga high school students sa lalawigan. Karamihan sa kanila ay graduating na sana sa darating na Marso. At ang masaklap, kapwa nila estudyante ang nakabuntis sa kanila. I'm really alarmed, and we need to strengthen our guidance services, and we need to give further training to our guidance counselors. At the same time, strengthen parent-teachers association so that there is closer bonding with parents. Base sa datos mula sa pinakahuling National Demographic and Health Survey, halos isa sa bawat 10 babaeng teenager edad 15 hanggang 19 ang nabuntis. Napag-alaman din sa survey, mas karaniwang nabubuntis ng maaga ang mga kabataang babae sa mga rural area, yung mga galing sa mahirap na pamilya at yung mga salat sa edukasyon. Ang mga education officials ng Ilocos Norte, hindi naman daw haharangin ang pagtatapos ng mga nabuntis na estudyante. Pabayaan natin na mag-graduate sila. Respetuhin yung kanilang karapatan na mag-graduate, at the same time siguro it will also serve as a warning to the other students. Isinisisi naman ng ilan sa mga napapanood sa telebisyon ang pagtaas ng bilang ng teenage pregnancy sa mga paaralan. Marami siguro po silang mga dahilan. Isa rin po siguro yung may broken family po sila, o kaya yung mga hindi po sila masyadong nabibigyan ng atensyon ng kanilang mga magulang. Hiniling din ang kooperasyon ng mga magulang na gabayan ang mga anak para ipagpapatuloy ang kanilang pag-aaral. Mula sa lalawigan ng Ilocos Norte, Dennis Alipio, GMA News.